na may 3 exclamation points. Yun lang po ang masasabi ko rito kay Sara Duterte. Takot. At hindi lang takot, kundi takot na takot. Pinaglululoko na lang po tayo ni Sara Duterte. Pinapaikot niya ang isipan ng taong bayan into believing na magaling siya, mataas ang survey niya, siya ang mananalo sa 2028. Pero tulad nga ng sinabi ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag, allergic po si Sara Duterte sa accountability. Sabi ko na may niluluto na naman tong kampo ni Sara Duterte pagdating dun sa pinasasagot sa kanila ng House of Representatives para po sa kanyang impeachment case. O hindi nga ako nagkamali. Dahil sumagot na po ang kampo ni Sara Duterte. Pero may panibagong drama na naman. Sabi dito sa Philippine Star, VP Sara files answer ad Cotelam on impeachment complaints. The camp of Vice President Sara Duterte has submitted its response to the impeachment complaints filed against her before the House Committee on Justice. Duterte's legal counsel, Attorney Michael Poa, confirmed they sent an answer at Cotelam on Monday, meeting the panel's deadline. The document was transmitted at around 4:30 p.m. Poa said the response raised questions on the constitutionality of the proceedings, citing alleged due process issues and double standards in the panel's assessment of the complaints. He also argued that the impeachment complaints do not contain ultimate facts that would constitute the alleged offenses against the Vice President, saying this leaves them with nothing substantive to answer. Poa declined to say whether Duterte's camp will elevate the matter to the Supreme Court of the Philippines. O, naniwala na kayo? Inuuto na lang tayo ni Sara Duterte. Pinapaikot niya tayo, pinaglololoko na lang tayo ni Sara Duterte. Akala naman niya, mabubudol pa niya tayo, maloloko pa niya tayo, mapapaikot pa niya tayo. Yes, meron pa sila mapapaikot yung mga DDS. Sila-sila na lang po ang maglokohan at magbulahan. Pero hindi po the rest of the Filipinos. Dahil alam na po natin ang galawan ni Sara Duterte. Kita nyo? Delaying tactics na naman ang ginagawa nila. At may balak na naman na i-elevate sa Supreme Court. Aba, kapag nakialam na naman ang Supreme Court dito, aba, itanggalin nyo na yung powers sa House of Representatives para mag-impeach ng mga impeachable officials. Bigay na lang natin sa Supreme Court yung power na mag-impeach ng mga opisyalis natin. Tanggalin nyo na yan sa House of Representatives kung makikialam na naman ang Supreme Court dito sa pangalawang impeachment case ni Sara Duterte. Ano na naman ba itong pakulo ni Sara Duterte at ng kanyang mga abogado? Ang yabang-yabang pa nila nung sinabit nila yung 16 na pangalan ng kanilang mga defense lawyers. Tapos ganito lang pala ang isasagot nila. Ano-ano po ba yung kanilang kini-question dito sa impeachment case ni Sara Duterte? Ito nabasa ko kung ano yung mga main arguments sa parang hinihiling nila na i-dismiss nila yung kaso dahil may mga argumento sila eh. So sabi dito, what are the main arguments for dismissal na hinihingi ni Sara Duterte? Una, timing and past rulings. Sabi niya, the complaints violate a previous Supreme Court ruling that barred impeachment proceedings against her until February 6, 2026. She claims these new complaints were filed too early and simply recycle old accusations that were already thrown out. Pero teka muna, di ba yung final ng February 2 ay isinantabi na nga ng House, meaning out na yon? So bakit sasabihin nila na na-violate na naman daw yung Supreme Court ruling? So kung hindi man pumasa yung February 2 complaint and yung 4th complaint, edi ba pasok? Tapos bukod daw sa yung mga complaints ay filed too early, simply recycled old accusations daw that were already thrown out. Teka muna, anong tinrow out ng Supreme Court yan? Ang pagkakaalam po natin, ang dahilan kaya binasura ng Supreme Court itong unang impeachment case ni Sara Duterte last year ay dahil sa teknikalidad. Hindi po sinabi ng Supreme Court na yung mga akusasyon were already thrown out. Unless binago pala ng Supreme Court yung desisyon ng hindi natin na naman alam. Hindi ba nagsalita pa ang Supreme Court na hindi daw nangangahulugan na ligtas na si Sara Duterte sa mga akusasyon dahil teknikalidad po ang naging problema daw ng House. Pangalawa, sabi rito, unfair treatment, double standards daw. She claims her right to due process is being violated. She points out that the House Committee quickly dismissed similar complaints against PBBM but is aggressively pursuing the complaints against her using much lower standards for evidence. Ayan na naman ang kampo ni Sara. Ituturo na naman nila sa iba para mawala yung isipan ng tao sa kanya. Sasabihin niya, mas mabigat daw yung mga ebidensya against PBBM. Tapos ganun-ganun lang na-dismiss yung kaso ni PBBM. Samantalang sa kanya, much lower standards daw ng evidence.
Paano mo malalaman na much lower standard ng evidence hindi pa nga nag-uumpisa yung impeachment trial? Sagutin niyo muna yan. Doon niyo patunayan na lower standards ang ginamit ng mga ebidensya. Ngayon pa lang kasi pinapakita mo ng takot na takot ka talaga. Wala po tayong ibang sasabihin kundi natatakot si Sara Duterte. Meron ka pang bloodbath talaga ang gusto mo. Nanakot pa kayo, nang intimidate pa kayo na 16 na mga dekalibring, mga abogado ang magdidepensa sa'yo. Tapos, ganito ang gagawin ninyo. Questionin nyo lang pala itong impeachment case at kung ano-anong sasabihin nyo para lang isipin ng taong bayan na hindi ka dapat ma-impeach. Ito, dapat mo nang sagutin ito. Hindi na po pwedeng manloloko kayo, mambubudol kayo, mangiikot kayo ng isipan ng taong bayan. Hindi na po pwede yan. At sinasabi ko sa inyo, kapag nangialam na naman ang Supreme Court dito, itanggalin nyo na po yung impeachment na yan na sole power ng House of Representatives. Sinunod na ng House kung ano man ang pinagagawa ng Supreme Court. Pero kung for the second time around, mangingialam ang Supreme Court, dapat na sigurong umalma ang House of Representatives. I am no lawyer, pero yan lang po ang nakikita ko bilang isang simple at ordinaryong mamamayan na kahit na hindi ako abogado, by simply analyzing itong nangyayaring ito, ipinaglululok ko na lang tayo ng kampo ni Sara Duterte. Pangatlo, lack of actual evidence. She argues the complaints are full of speculations, rumors, at legal jargon rather than hard facts. At syempre, ina-attack niya ang affidavit ni Madriaga, calling it unproven hearsay and noting she has already sued him for perjury. Hindi porke dinimanda mo siya, wala nang karapatan si Madriaga na magsalita. Yung daw complaints ay punong-puno ng espekulasyon, chismis, rumors, rather than hard facts. Kaya nga dyan po natin makikita sa impeachment trial kung totoo yung sinasabi nila na puro chismis lang daw, espekulasyon, at wala naman daw hard facts o walang konkretong ebidensya. Paano natin malalaman yan kung haharagin nyo na naman? Nakikita nyo na, takot po ang nasa kampo ni Sara Duterte. Kung talagang matapang kayo, ipakita ng 16 yung abogado na kayang-kaya nilang depensahan si Sara Duterte. Tama na yung panloloko ninyo, tama na yung pambubudol. Harapin ang dapat harapin. Tama nga ang sinabi ni Atty. Matibag si Sara Duterte ay allergic sa accountability. At ito ang gusto ninyong maging presidente? Isipin nyo na lang ang mangyayari kung magkakaroon tayo ng isang Sara Duterte presidency. Wala na pong accountability sa kanyang gobyerno at administrasyon. O di lumalabas din ang katotohanan na takot siyang malaman ng taong bayan kung ano ang sasabihin ni Ramil Madriaga. Kaya dinimanda niya ng perjury. Pero hindi po nangangahulugan na kapag natuloy yung impeachment trial ay hindi na pwede magsalita si Ramil Madriaga dahil nga sa may kaso na daw. Iba po yun. O pwede pa rin po magsalita si Ramil Madriaga at mag-testify at sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. So, kitang-kita natin yung takot ng kampo ni Sara Duterte sa mga sasabihin ni Ramil Madriaga. Kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. Pero nakikita po natin ang takot. So, may mga question na naman sila dito sa impeachment na to. Pang-apat, wrong timeline for allegations regarding claims of unexplained wealth. She argues the accusations involve actions that supposedly happened before she became VP. Under the rules, impeachable offenses must be committed during the official's term. So kaya pala tinututulan ni Sara Duterte yung ipapasagpi na yung kanyang mga bank accounts dahil doon po magkakabukuhan. Kaya ang iginigiit nila, dapat yung nasa impeachment complaint sa kanya ay yung mga committed during the official's term. Ayan, hindi po ako sigurado dyan. Hindi ako pwede magmarunong dyan. Tama ba yun na hindi pwedeng halungkatin yung kanyang bank accounts? Dahil kung nagkaroon man ng anomalya sa mga bank accounts na yan, yun ay nung hindi pa siya Vice President. Ganun po ba yun? I would like to know. Comment lang po kayo sa baba. Hindi ba talaga pwedeng isampina yung kanyang mga bank accounts dahil hindi yun sakop ng kanyang pagtrabaho bilang VP na kung nagkaroon man ng anomalya sa bank accounts na yan, ay naganap yun nung hindi pa siya Vice President? Panglima, flawed command responsibility. The complaints try to hold her responsible for the alleged wrongdoings of her employees. She argues you cannot blame the boss for a subordinate's crime when there is no proof that a crime actually happened in the first place. Oh, di ba? Bakit ang dami-dami nilang question? Kaya nga magkakaroon ng investigasyon, kaya magkakaroon ng trial. Hindi pa naman sinasabi na si Sara Duterte ay guilty na. Pero kailangan pong imbestigahan. So, kaya magkakaroon ng trial. Bakit ayaw nilang humarap sa trial? So, bakit allergic si Sara Duterte sa accountability? Kung wala kang ginawang kalokohan, hindi ka dapat matakot dito sa impeachment trial dahil ito ang pagkakataon para linisin mo ang pangalan mo. Para sa tulong ng 16 mong magigiting at mahuhusay na abogado, malinis mo ang pangalan mo. Pero sa ginagawa mong to,
wala ka nang pwedeng budulin. Dahil kapag ito iniwasan mo na naman at ginawa nyo ng paraan para harangin, lalabas ka na talagang guilty. Dahil ito nga sinasabi mo, sasagutin mo yan sa proper forum. Ito na nga ang proper forum Saan mo pa ba gustong sagutin yan? So in short, sinasabi ni Sara Duterte sa House Committee na ang impeachment attempt is baseless, unfair, legally flawed, and lacks the concrete evidence needed to move forward. Sino ang nagsabi niyan? Ikaw lang. Kayo lang ng abogado mo. Pero di ba, there is always two sides of a coin. Bakit parang ang gusto mong mangyari, porque naglatag kayo ng ganito mga argumento mo, ay paniniwalaan na namin nang hindi na natin naririnig yung kabilang side. Hindi ganoon. Unfair yun. Gusto mo paniwalaan namin itong mga reklamo mo, itong mga argumento mo, nang hindi natin pakikinggan yung kabilang panig? Tama na ang panloloko sa taong bayan. Harapin ang dapat harapin. Naghihintay ang taong bayan. Dahil hindi lang naman kami ang naghihintay. Kahit yung mga DDS na yan, naghihintay din sila na magiging resulta itong impeachment case. Para sabay-sabay sila maghiyawan na we told you so. Malinis si Sara Duterte. Wala siyang bahid ng korupsyon. So until such time na hindi natin marinig yung magkabilang side na yan, Sara Duterte, hindi mo na kami mabubudol. Kung naharang ninyo at naloko nyo ang taong bayan last year, hindi na uubra yan ngayon. So kahit na anong gawin mo, Vice President Sara Duterte, to put up a brave front, ang nakikita lang namin ngayon sa'yo ay takot.